So, punta naman tayo sa photo editing. Okay. So, kapag yung mga pictures nyo galing sa MP4, cellphones, or digicam, so, pwedeng ito yung magiging problema nyo. So, poor contrast. So, medyo madilim. Okay. So, ang gagawin po natin dyan, unang-una, timpla po natin siya sa Photoshop using image, adjustment, auto, contrast. Okay? Kaya meron na po tayong action dyan. Just press F5 to auto contrast. Okay? So, pag halimbawa madilim pa rin, so press nyo po yung F12 kagaya po sa ID para pampalinaw, pampaputi. Okay? So, halimbawa hindi po kayo nasiyahan sa resulta ng F5 saka F12. So, dito sa image adjustment, may manual po na brightness and contrast. Okay? So, manual nyo pong isa-set yung brightness saka contrast ng ating picture. Okay? So, ganyan lang ho, no? Tapos, ready na for printing. Okay? So, basic photo editing. Kasi printing lang po tayo. Kung magtatagal po kayo dyan ng, halimbawa, let's say 20 minutes, okay, papaprint lang yan ng wallet size. So, nasa inyo na po yung ano. So, kailangan, this will only take you dapat at most 10 seconds. Okay? So, pindutin nyo F5 to auto contrast. Tapos, F12. Okay? So, probably, okay na po yung picture nun. So, pag hindi pa rin po kayo nasiyahan, yun po yung last resort nyo. Last 5 seconds, siguro, adjustment, brightness, and contrast. Okay? Tapos, ready na for printing yung ating pictures from cellphones or MP4. Okay? So, yung next na pag-edit nyo is eto. Okay? So, isang problem coming from our customers ay eto pong sobrang kulay yung pula. So, duplicate ko lang po yung layer para makita natin yung before and after. So, edit po natin ito. So, ang ginagawa po dyan, image adjustments, color balance. Okay? Or Control B. So, pag lumabas na po yung color balance window, so may tatlo po tayong slider dyan. Isang red sa cyan, magenta sa green, blue, and yellow. Okay? So, since yung picture natin, sobra po yung red, so ilayo po natin yung slider sa red, ilalapit po natin yan sa cyan. Okay? So, sobra pa rin red. So, yung magenta naman, okay? So, nabawasan na ng red. Tapos, sobra naman ngayon ng yellow. Okay? So, okay. So, press F12. Papumuti ng konti. Okay. So, medyo maayos na siya kumpara nyo kanina. So, ito po yung kanina. Ayan. Tapos, ito po yung na-edit na natin. Okay. So, ready for printing. The third problem, probably na ma-encounter nyo is itong picture na ganito, no? So, yung isang camera, ganyan lahat po yung kanyang shot. Okay? So, yan. May rough yung texture. So, kapag rough, may tool po yung Photoshop na blur. So, ang ginagawa po ng blur ay pinapakinis niya. Pero, yun lang po yung tatamaan nung bilog. So, since buong picture po yan, probably magtatagal po kayo dyan. Okay? Ang gagamitin po natin, so, unang-una, F5 po natin para ma-auto contrast. Tapos F12, papumuti. Okay, sobra. Step backward. Okay. Tapos gamitin po natin yung filter kanina sa ginamit natin sa lipstick. So, blur, Gaussian blur. Okay. So, tapos timplay natin.
Okay? So, yan yung original niya. Yan yung nung pagkatapos natin i-blur. Okay? So, okay. So, mas maayos na siya kumpara mo kanina na rough yung surface. So, kung gusto niyo pong matanggal pa rin yung mga color noise dito sa buhok niya na green, okay? So, ibaburn nyo na lang. Kasi yung mga color noise, hindi po yan masyadong pronounced sa dark na bahagi na. So, nakikita lang po yan kapag light yung picture o yung color noise. So, yan. Bawasan na po yung epekto ng color noise pag dinark natin yung picture. Okay?